Magderetsahan na nga tayo. Saan mang lupalop ng mundo, saan mang sulok ng Pilipinas, saan mang probinsya ka nga nabibilang, hindi pwede ang patamad-tamad ka lamang. Bakit? Sigurado, gutom mga abutin mo at ng iyong pamilya. Pero kung masipag ka, matiisin ka, madiskarte at matibay ang iyong pananalig, sigurado. Hindi man kayo yumaman, hindi naman kayo mauubusan. Yan ang pananaw ng magkaibigan at magkababatang si Alan at si June. Parehong nagmula sa isang mahirap na pamilya ang dalawang ito. Grade 6 nga lamang ang kanilang natapos. Pasang-awa pa. Pareho silang maraming mga kapatid at ang mga magulang kapos na kapos din. Ang kanilang mga ama magkumpare at magkaibigan din. Kaya lang parehong magsasabong at magsusugal. Ang kanilang mga ama parehong naghahabal-habal. May trabaho, may raket, kumikita naman daw kahit papaano. Ang tanong mga ka-Von Malia, sapat ba ito? Ang kanilang mga ama, kung hindi abala sa paghahabal-habal, ay bising-busy naman sa pagsasabong, sa pagsusugal. Ang kanilang dahilan, libangan lang daw ito. Samantalang ang kanilang mga asawa nandun sa bahay, nag-aalaga ng napakaraming mga bata. At bilang si Alan nga at June ang panganay sa kanilang pamilya, napilitan nga silang tumakas na lamang at hindi na nga umuwi ng kanilang bahay. Hindi para bumarkada, hindi para mag-enjoy. Subalit upang gumawa ng paraan upang matigil na ang kahirapang ito, kailangan nga nilang kumilos. Alam nga kasi nila na hindi sila kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang sa high school. Ano man ang kanilang gawin, gaano man nga nila kagusto. Delikado man, mahirap man. Sa murang edad, nagtrabaho ang magkaibigang ito sa pinakamalapit na construction site sa kanilang lugar. Pagkatapos doon, maging sa palengke, nagkargador ang mga ito. Pero kahit pa sila'y masipag, ano nga bang ine-expect mong ibabayad sa kanila ng mga tao? Barya, pambili ng tinapay at kape. At sa kaunting halaga ngayon, maligayang maligaya ng magkaibigang ito. Iniipon nga nila ito hanggang sa umabot ng 100. 200, 300 piso. Maligayang maligaya ng magkaibigan. Aba, mga ka-Von Malia, aminin nyo, masarap naman talagang humawak ng perang talagang pinaghirapan mo. Yung hindi mo ninakaw, yung hindi mo napulot lang. Yung talagang pinagpuyatan mo, hindi ba? Kahit pa sabihing pagod na pagod nga ang magkaibigan, hindi mo nga ito mahahalata dahil ang magkaibigang Alan at June palaging magkasama. Nagtatawanan, naghahabulan, minsan nagkakapikunan pero sa huli, kwentuhan pa rin. Masaya lang. Ganyan sila araw-araw. Para na nga silang magkapatid. Sa paglipas pa nga ng mga buwan at ilang mga taon, napansin nga ng mga karamihan na itong si June ay tumatangkad, lumalaki. Nasa 5'8" o 5'9" ang kanyang height. Malaki ang kanyang katawan. Malaking bulas ika nga. Kaya naman, maraming mga batang bully sa kanilang paligid ang hindi sila kayang tibagin. Hindi sila kayang pagtripan o bulihin. Takot na nga lamang nila dito kay June. Si June kasi, mukha lang iyang kalmado. Mukha lang mabait, pero pag ginapikon, pag ginagalit. Sa oras ng rambulan at suntukan, hindi siya uurong kahit na kanino. Kahit pa sa mas matanda sa kanya, kung alam niya na siya ang nasa tama. Samantalang itong si Alan naman, may mga pagkakataong napakakwela. Parang halos araw-araw, palagi siyang tumatawa, masiyahin. Kumbaga sa atin, joker ng barkada. Tandem na tandem nga ang dalawang magkaibigang ito. Alam mo ba, ang isa pang positibong bagay kay June, palibhasa ay malaking tao. Ayaw niyang umaasa sa iba.
ayaw na ayaw niya nga noon. Yung tipong lahat na lamang ay iaasa mo sa kapwa mo? Yung tipong manlilimos ka at manghihingi ng pagkain kung kanino? Bakit mo kailangang manghingi kung kaya mo namang magtrabaho? Bakit mo raw kailangang manlimos ng barya kung kaya mo namang sumerbisyo? Hindi mo kailangang manlimos, magmakaawa sa kung kanino, bigyan ka lamang ng 10 o 20 pesos. Gumising ka kaya ng maaga at gumawa ng paraan para kumita. Para saan pat binigyan ka ng Diyos ng mga buto? Kumilos ka. Dahil sa positibong pananaw ni June, hinahangaan siya at iniidolo ni Alan. Kung nagagawang takutin at sindakin ni June ang ibang mga tao para hindi siya awayin, bulihin at maliitin, iba naman ang diskarte nga ni Alan. Magaling siyang makipagkaibigan, makipag-usap, makipagkilala, kaya ang mga tao walang maisip na dahilan para pagtripan siya dahil para bang barkada nga siya ng lahat. Hindi siya marunong makipaglaban pero ang kanyang mga kaibigan ang lalaban para sa kanya. Ang magkaibigang June at Alan pinagkakatiwalaan ng mga taong pinagtatrabahuan nga nila. Sa construction site man o sa palengke. Halimbawa na nga lamang nung huling beses, ilang mga negosyanteng inchik sa kanila ang kumuha ng kanilang serbisyo. Magaling sila, mahusay, mabilis makaunawa ng utos. Kaya naman, tuwang-tuwa sa kanila ang mga negosyanteng ito. Kung papakinggan nyo, para bang napakadali nga lamang ng buhay para sa magkaibigang ito. Parang easy-easy lang, parang chill-chill lang. Pero ang totoo, naging napakahirap ng buhay para kay June at Alan. Halimbawa na nga lamang, saan nga ba sila nakatira ngayon? Ang kanilang tahanan ay pag-aari ng isa sa kanilang mga amo. Lumang-luma na nga ito, napakaliit pa. Yung totoo, hindi ito komportabling tirahan. May mga daga, may mga ipis. Pero araw-araw, nililinis yan ng magkaibigan. Doon sila nagpapahinga, natutulog, kumakain. Nagkukwentuhan. Pero kung ako, mahihirapan akong tumira sa kanilang bahay. Paano hindi? May butas ang bubong. Marami. May sira ang pintuan at ang bintana. Kapag malamig ang gabi, ay nako. Manginginig ka talaga, lalo na kapag may bagyo. Binapasok sila ng tubig. May mga alikabok pa sa loob na hindi maalis-alis dahil napakaraming kahon, hindi naman maaaring galawin, hindi maaaring ilipat, hindi maaaring sunugin o sirain. Tandaan ninyo, hindi kanila ang tahanan ngayon. Ang sabi ng may-ari, maaari silang magstay sa bahay na yun basta wala silang gagalawing iba. Libre, tatanggihan mo pa? Kaya imbis na magpatulog-tulog, 5:00 pa nga lamang ng umaga, nagbabanat na nga sila ng buto. Maagang gumising, maagang matulog. Isang Lunes nga ng umaga noon, hinahanap ni Alan ang kanyang kaibigang si June. Nais niyang sabihin dito na hinahanap nga raw sila ni Engineer Martinez. Kahapon pa, nung isang araw pa. Bakit kamo? Nais silang isama dun sa Maynila. Papatauhin daw sila sa mga ginagawang building doon. Parang caretaker, taong bahay ika nga. Tulad ng sabi ko nga sa inyo, pinagkakatiwalaan ng mga tao ang magkaibigang June at Alan. Kaya sila ang unang option. Sila ang takbuhan. Maganda rin daw ang offer ni Mr. Martinez. Pero ang sabi nga ni June ay pag-iisipan daw niya nga mabuti dahil hindi pwedeng basta-basta umuo sa offer na yun. Malayo ang Maynila. Lahat doon binabayaran, lahat binibili. Kumpara nga sa kanilang probinsya, basta madiskarte ka, wala kang problema. Makakakain ka. Basta, ang sabi niya nga kay Alan, pag-iisipan niyang mabuti. Pero kung ang nais daw ni Alan ay sumama doon, ay choice naman daw niya yun. Hindi niya ito pipigilan. Lumipas ang mga araw, 2 linggo na halos.
Itong si engineer, kinukulit pa rin ang dalawang magkaibigan, si Alan at si June. Ang nais kasi nga niya ay makuha ang dalawang ito. Bakit hindi? Si June pa lamang, malaki na ang katawan, masipag, matyaga at mabuting tao, mapagkakatiwalaan silang dalawa. Itong si Alan, tahimik lang pero maliksi. Hindi man malaki ang kanyang katawan, malaki naman ang kanyang isipan. Mabilis nga siyang mag-isip. Magaling siyang makapick up ng utos. Yan ang mga nais makuha ni engineer na tauhan. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin pumapayag si June dahil hindi pa nga niya lubusang kilala itong si Engineer Martinez. Dayo lamang ito sa kanilang lugar. Wala siyang gaanong kaalam-alam sa kung anong klaseng tao nga ito. Isang bagay pa, kahit nakailan, hindi niya pinangarap ang makapunta doon sa Maynila. Hanggang isang hapon, nainip na itong si engineer. Kusa na nga niyang pinuntahan sa kanilang tahanan itong si June at Alan. Ang sabi nga niya, "Oh, ano? Bakit hindi niyo ako tinatawagan? Bakit hindi niyo ako tinetext? Wala kayong update Ano? Sasama baga kayong dalawa sa akin?" "Maganda naman yung offer ko, June. Alan, 500 kada araw ang bayad ko sa inyo. Pakain ko pa kayo." Mag-isip kayong dalawa. Isipin ninyo. Stay in pa kayo roon. Di hamak na mas maganda pa ang bahay na inyong titigilan doon kumpara sa bulok niyong bahay dito. Ano ba naman? Akong bahala sa inyo sa Maynila. Huwag kayong mag-alala. Ako ito. Engineer to. Ano ba? Aba naman kung tutuusin, napakaswerte niyong dalawa. Ako pa ang naghintay sa inyong pasya. Kung tutuusin, pwede akong pumili ng iba. Pero ang nais ko, yung alam kong tatagal. Kayong dalawa, mapagkakatiwalaan kayo. Ibinibida kayo ng karamihan dito. Alam na alam nyo naman, hindi ba? Wala kayong kaipon-ipon ngayon. Ang kinikita nyo, sapat lamang sa araw-araw nyong pangangailangan. Hindi ba? Sige na, pagbigyan nyo na ako. Sumama na kayo sa akin. Para naman magbago yung mga buhay ninyo. Hindi palaging ganito. Isipin nyo dito, palagi na lamang to yung isda ang ulam nyo. Sardinas, instant noodles. Malas pa kung walang kanin, walang bigas. Doon, kahit mag-araw-araw kayong isda, walang problema. Kahit magmanok pa kayo. Don't get me wrong, June, Alan, para ko na kayong mga anak. Sa edad nyong yan, naaalala kong mga anak ko. Hayaan nyo kung tulungan kayo. Malay ninyo, ako na ang padala ng Diyos para matulungan kayo. Para maiahon kayo sa kahirapang ito. Bakit? Nahihinaan ba kayo sa 500 piso kada araw? Ha? Yan ang sabi ni engineer sa dalawang ito. Siguro'y nakita nga nitong si June ang senseridad sa mata nga ni engineer. Kaya ang sabi niya, pag-iisipan niya, bigyan siya ng 1 hanggang 2 araw, sasabihin niya ang kanyang pasya. Siya kasi ang nagpapasya para sa kanilang dalawa ni Alan. Kahit saan sila magpunta, palagi silang magkasama. Sila kasi ang sanggang dikit. Nag-usap ang dalawa, si June at Alan, at sabi nga ni Alan, may punto naman daw si engineer. Wala silang siguradong success na makukuha sa lugar nga nila ngayon. Malabo, siguro panahon na para lumayo at makakita ng ibang lugar. Baka nga naman nasa Maynila talaga ang tunay na success para sa kanila. Makalipas ang 1 hanggang 2 araw, pumunta na itong si Alan at June sa opisina nga ni engineer. Kasama ang ilang mga kaedad nga nila sa bayan ngayon, lahat sila siksikan sa lumang van, patungo ng Maynila. Si June at Alan medyo nagulat dahil si engineer masyadong maporma. Ang ganda ng sapatos, ang ganda ng kasuotan, maganda ang hawi ng buhok, pero ang kanyang sasakyan, luma na. At sa tagal nga ng kanilang biyahe, 1 beses nga lamang sila pinakain.
Malamang pagkatapos ng ilang oras, gutom na ulit sila. Ilang sandali pa, isang malaking building na style condominium ang ipinakita nga ni engineer. Ito ang mga proyektong kanyang ipinapagawa. Tama nga naman lahat ng kanyang sinabi. May mga barracks nga doon. Isang tahanang para talaga sa kanyang mga tauhan. May magandang banyo, malinis naman yun. May uniform pa nga sila eh. Helper ang naging trabaho nga ni June at Alan. At nang lumaon, itong si June, tagapagbantay na, lalo na tuwing gabi. Sa unang mga araw, unang mga linggo, wala namang problema. Sa paglipas ng 1-2 buwan, parang pahirap ng pahirap ang kanilang ginagawa. Siyempre, hindi maaaring magreklamo dahil okay naman daw yung pasahod. Kaya lang, nang lumipat na nga sila ng lugar, parang may nagbago. Napakatagal muli ng biyahe. Malayo na nga ito sa Maynila siguro. Ang sabi ni engineer, ang kanyang bagong proyekto ay isang malaking planta nga ng tubig. Kaya ito ay medyo malayo sa kabayanan. Malaking mga building at mataas na mga tangke ng tubig ang kanilang ginagawa at binubuo. Nagkataong kakaunti nga ang tauhan ni engineer sa proyektong iyon. Kaya itong si engineer parang nagbabago ng mood. Nagbabago na ang kanyang attitude. Palagi na siyang galit, sumisigaw, striktong-istrikto na. Medyo nagdadamot pa. Wala sanang problema, inuunawa naman siya ng kanyang mga tauhan. Kaya lang, nagsimula na ngang madelay ang kanilang mga sahod. Hindi lamang basta isang araw, kundi ilang mga linggo. Pero wag ka, dapat tuloy pa rin ang trabaho. Overtime pa nga minsan eh. Bukod sa delay na sahod, ang isa pang problema, nagkakaubusan na nga ng groceries doon. Lumiliit na ang budget para sa pagkain. Habang sila ay patuloy sa pagkatrabaho, si engineer paalis-alis lang, tapos babalik na nga lamang siya para tingnan kung ano nga bang natapos na nga nila. At dahil marami nga silang ginagawa at napakalawak pa ng lugar na iyon, kung dumating man si engineer, hindi nga nila mapapansin. Wala man lamang ibang matanong sina June at Alan kung saan nga ba ang lugar na ito dahil lahat nga ng kanilang kasamahan, dayo lamang din sa lugar na iyon. Isang bagay nga lamang daw ang kanilang sigurado. Hindi na ito Maynila. Aanhin mo nga naman ang cellphone mo kung wala ka man lang load. Mahina pa ang signal mo. Pag naubusan ka ng load, saan ka magpapaload? Wala man lamang sari-sari store sa paligid. Umaasa nga lamang sila sa kung anong pagkain ang ipadala nitong sina engineer para sa kanilang groceries. Yun lang. Kaya naman, nag-usap-usap ang mga trabahador na ito at nagpasyang makita nga ang labas ng planta ngayon. Mahigit na nga silang 1 buwan sa loob ng planta ni hindi man lamang nila nakikita ang labas nga nito. Iisa lamang ang entrance at exit ng planta ngayon. May mga gwardya pa. Wala naman daw masama sa kanilang gagawin. Nais lang nilang makita ang labas ng planta ngayon. Delikado man, alanganin man, mahirap man, gumawa ng paraan ang magkakaibigang ito sa tulong ni June at Alan. Nang sila'y makalabas ng lugar na iyon, nagulat nga silang lahat. Mistulang malawak na disyerto ang kanilang nakita. Walang kabahay-bahay. Ang kanilang tanging nakita, napakaraming buhangin, ilang tangki nga ng tubig at mataas na mga building. Yun lamang ang nasa paligid. Hindi tuloy nila malaman kung sila ba ay nasa labas na ng planta o nasa loob pa rin. Tama na ang lokohang ito. Nagalit na si June. Saktong dumating na ang kotse nga nitong si engineer at kinausap nga ito ni June. Hinarang niya ang kotse at sinabing, "Engineer, lumabas po kayo dyan. Lumabas po kayo, utang na loob. Nasaan po ba kami? Anong bayan ba to? Maynila pa ba to?" Engineer naman, maaaring hindi po kami nagtapos ng pag-aaral sa kung saan mang kolehiyo.
Wala kaming diploma pero hindi kami bobo. Hindi na Maynila ang lugar na ito. Engineer, grabe ng kalokohan to. Ilang linggo na po kaming delay sa aming mga sahod. Walang signal ang mga cellphone namin hindi kami makapagpa-load. Ni hindi po namin alam kung nasaan kami. Ang pagkain, biting-bitin na. Pilit naming pinagkakasya hanggang sa umuwi uli kayo dito. Ang tubig, ni hindi po kami sigurado kung safe bang inumin. Engineer, utang na loob, iginagalang po namin kayo. Pero sa puntong ito, kalokohan na ang lahat ng ito. Sabihin niyo po sa amin kung kailan namin makukuha ang sahod namin. Maayos po ang trabaho namin. Mula umaga hanggang gabi, nagtatrabaho kami ng maayos dito. Iginagalang po namin kayo. Isang bagay lang, pasahurin niyo po kami ng tama. Mali ang ginagawa niyo, engineer. Maling-mali yun. Yung ibang kasamahan namin, pinipigilan niyo kapag nagre-resign. Nagkakasakit na po yung iba dito pero wala man lamang gamot. Engineer, tama ng kalokohang ito. Kung hindi niyo pa po kami tatapatin, magkakalintikan tayo rito. Tandaan niyo yan. Yan ang wika ni Jun kay Engineer. Ang sabi naman ni Engineer Martinez, aba naman bata, hinay-hinay ka. John, baka nakakalimutan mo kung sinong kausap mo. Baka nakakalimutan mo na sa lugar na ito, ako ang amo mo. Ako ang amo ninyong lahat dito. John, kung makapagsalita ka parang hindi ako mas matanda sa iyo . Ilang taong ka na ba? 16? 17? Ni wala ka pang 18. Utoy, ha? May gatas ka pa sa labi. Tigilan mo ko ng pasigasigaan mo. Ano? Hahayaan niyo yung kasama niyong ganyan? Baka gusto niyong hindi ko kayo pasahurin. O ano? Ikaw? Ikaw, Romeo? Rigor? Lando? Ano? Nasaan ang tapang ninyo? Hindi ba't kanina halos sugudin niyo na ang kotse ko at basagin ang salamin ko? Nasaan ang tapang ninyo? Baka gusto niyong hindi ko kayo pasahurin, ha? Nang walang makain ng mga magulang ninyo, walang pambiling gamot ang mga anak ninyong may sakit. Yan. Yan ang sinasabi ko. Puro kayo yabang. Mag-isip kasi kayo. Palibhasa mga walang pinag-aralan. Ano, Alan? May sasabihin ka? Pasensya na po, Engineer. Inabot lamang po kami ng yamot at inis, gutom at pagod. Kaya namin nasabi ang mga bagay na yun. Pasensya na po. Pero sir, baka naman po maaaring makuha na po namin ang mga sahod po namin. Iniintay po namin kayo ng matagal na panahon, sir. Para po sa kanilang pamilya at para sa amin din. Kailangan po namin yun. Utang na loob po, sir. Yan ang sabi ni Alan. Sinabi niya ito para kumalma si Engineer at baka sakaling sila ay pasahuri na. Napangiti na nga lamang si Engineer at lumapit sa kanya. Lumapit sa kanila at inabutan nga sila ng pera. Binigyan lamang sila ng tig-1,000 piso. Pagkatapos noon, tumalikod na lamang si Engineer at umalis. Matapos niyang iwan ang 3 sako nga ng bigas, ilang mga dilata at ilang mga noodles. Sakay siya ng kanyang kotse, umalis na muli siya sa planta ngayon. Ilang sandali pa, nagtaka si Alan dahil hinahanap niya ang kaibigang si June. Hindi niya ito matagpuan. Iniisip niya, baka nga galit ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pakikipag-usap dito kay Engineer na parang wala lang, samantalang si June, mainit na ang ulo. Sumapit na ang gabi, wala pa rin si June. Sa ilalim ng kanyang unan nitong si Alan, nakita niya may iniwang sulat si June. Ayon nga sa sulat, ito pa lang si June ay nagbalak tumakas.
Hindi na nga niya sinayang pa ang pagkakataon. Nang nakita niyang bukas ang lumang van nga nitong si engineer, agad siyang sumakay. Ginawa niya ito upang pag umalis si engineer palabas ng plantang iyon, kasama siya. Gagawin nga raw niya ang lahat ng paraan upang makatakas sa lugar na iyon. Pinangako niya sa kaibigang si Alan na babalik siya sa abot ng kanyang makakaya. Ito ay pinagdamdam ni Alan dahil ang akala niya hanggang sa huli magkasama silang magkaibigan. Ito ang kauna-unahang pagkakataong sila ay magkakalayo ng matagal na panahon. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Walang June ang bumabalik sa planta ngayon. Walang June na bumabalik upang hanapin ang kanyang kaibigang si Alan. Ang bagay na iyan, hindi naman napapansin nga nitong si engineer dahil 3 buwan na rin siyang hindi bumabalik ng planta. Ibang mga tauhan niya ang kanyang inuutusan upang magdala ng kaunting pagkain para sa kanyang mga trabahador doon sa plantang kanyang inaasikaso. Sa loob ng mga buwan ngayon, pahirap ng pahirap ang kanilang sitwasyon. Nahihirapan na si Alan. Subalit ano nga kayang balita na dito kay June? Nahuli kaya siya nitong si engineer? O baka naman hanggang sa ngayon, nasa loob pa rin siya ng van ni engineer at wala ng buhay. Marami kasing kemikal sa likodan ng van nitong si engineer. Baka na-suffocate na ito sa loob at mismo si engineer hindi niya alam ito. Subaybayan po natin ang buhay nitong si June sa labas ng planta. Nung araw na itong si June ay tumakas sa planta at nasa loob nga siya ng sasakyan ni engineer, nagawa rin niyang makaalis agad at hindi nga siya nahuli ni engineer nang minsang itong si engineer ay magpagasolina. Mula sa loob, nagawa niyang buksan ang pintuan at makatakas. Napakabilis ng kanyang takbo. Kaya lang medyo nahihilo dahil medyo nakakasuffocate naman talaga ang mga kemikal sa likurang bahagi ng van nitong si engineer. Upang kanyang masigurong hindi na nga siya makikita pa ni engineer, humingi nga siya ng tulong sa isang lalaki. Nakiusap siya na baka naman maaaring makisakay muna sa likurang bahagi ng kanyang truck. Pumayag naman nga ito. Makalipas pang ilang sandali, nakita nga niya ang malawak na national road. Ang dumadaan lamang doon, ilang malaking truck at mga bus. Nang siya'y bumaba ng truck at bago lumayo, nagpasalamat siya muna sa lalaking tumulong sa kanya. At muli siyang nagtanong, "Manong, saang lugar na po ba ito?" Ang sabi nga ng driver, nasa Bataan na nga raw sila. Hindi nga lang sila sigurado kung saang barangay dahil layo lamang sila sa lugar na iyon. Muli, nagpasalamat si June sa lalaking tumulong sa kanya. Ngayon, malaki ang kanyang problema. Hindi niya alam kung saan ang tamang daan palayo. Baka mamaya, lakad-lakad siya, takbo-takbo siya. Yung pala, ang daang iyon ay pabalik mismo sa planta. Problema yun. Nagpalingali nga ito. At dahil nga pagod na pagod at gutom na gutom, uhaw na uhaw, hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, isang lalaki na muli ang lumapit sa kanyang harapan. Ito ay isang lalaking pahinante nga ng truck. Binigyan nga siya ng tubig. At nang siya'y makainom, ang sabi ng lalaki, maaari siyang makiangkas muna at makisabay patungo ng kabayanan. Bakit hindi? Nakakaawa naman daw si June. Ngayong medyo malinaw na ang pag-iisip nga ni June, ang nais niya ay makahanap ng pulis na maaari niyang pagsumbungan. Maaari niyang sabihin ang kanilang buong sitwasyon doon sa planta. Kaya lang nang dahil sa sobrang pangihina nga niya, nawalan nga ito ng malay. Hanggang sa siya'y makarating sa kabayanan, hindi na nga niya ulit alam ang kanyang gagawin. Maya-maya ay bumuhos pa ang napakalakas na ulan. Muli, mag-isa na nga lamang itong si June. Lakad lamang siya ng lakad hanggang sa siya ay nahagip na ng isang mamahaling sasakyan. Isang tao ang sumigaw mula sa loob nga ng kotse. "Manong,
Manong naman, nasagasaan mo yung lalaki eh. Bilisan mo, madali ka. Buhatin mo siya at dalhin natin sa ospital. Sige na. Okay lang ako, wag mo na akong intindihin. Ngayon, duguan na ang ulo nga ni June. Napuruhan nga ito dahil napatama sa isang bato. Maswerte pa rin siya dahil mabuting tao at mabait ang may-ari nga ng sasakyan ngayon. Hindi naman siya pinabayaan. Kaya lang, nang dahil sa tindingan ng pinsala sa kanyang ulo, nawala nga ang malaking parte ng kanyang alaala. Tulad ng sabi ng mga doktor sa pribadong ospital na iyon, napuruhan daw talaga itong si June at malaki ang tsansang mabura ang karamihan ng kanyang alaala at baka nga matagalan pa bago ito bumalik. Worst scenario, hindi na ito babalik pa. At dahil nga itong si Madam ang may-ari ng kotse, kanyang responsibilidad itong si June ngayon. Ang problema, wala man lamang siya kahit ID, walang pagkakakilanlan. Lumipas ang halos 1 linggo, walang malay si June. Labis na nga ang pag-aalala ng matandang mayaman na nakabangga nga sa kanya. Nang medyo nagiging okay na ang katawan nga ni June, naghihilom na ang kanyang mga sugat at nagmulat na ang kanyang mga mata, nagpasya ang babaeng itong iuwi muna siya sa kanyang mansyon. At doon ay ipagpatuloy ang pagpapagaling. Nakakalungkot nga lamang dahil si June ngayon tulala at walang maalalang kahit na ano. Nakakalungkot, hindi ba? Pero at least meron pa ring pag-asa dahil ang babaeng nakabunggo nga sa kanya, ang may-ari ng mamahaling kotseng iyon ay isang dating politiko doon sa Bataan. Ang asawa nga nito sa Maynila naman naninirahan. Wala ka bang matandaan, iho? Ang dumi ng mga damit mo. Saan ka ba nanggaling? Sino kayo? Nasaan po ako? Ano pong ginagawa ko rito? Sino ko? Bakit wala akong maalala? Tapatin mo ko. Sino ko? Sino ka? Ano kita? Nanay ba kita? Tiya ba kita? Ate? Sino po kayo? Sino ka? Yan lamang ang naitugon nitong si June matapos niyang imulat ang kanyang mga mata at makita ang isang taong hindi niya naman kilala. Anumang gawing paliwanag nga ng babae ay hindi siya magawang maintindihan ni June. Ilang minuto pa ang lumipas, ilang oras, pero tila ba in shock pa rin itong si June. Sino ba namang hindi? Nagising ka na lamang isang araw na hindi mo kilala ang iyong sarili. Hindi mo alam kung nasaang lugar ka, hindi mo alam kung sino ka. Wala kang ideya sa kung anong nasa paligid mo. Labis ang pagkaawa sa kanya ng babaeng iyon. Kaya buo na ang kanyang loob. Nais niyang tulungan si June na maipagamot ang kanyang sarili, upang kahit paano makagawa ng paraan upang maibalik ang kanyang alaala. Ipinaliwanag ng matanda kay June kung ano nga bang sitwasyon, kung paano nga silang nagkatagpo, kung paanong nabangga ng kanyang driver ang kawawang lalaking ito. Tuwing inaalala nga ni June ang mga pangyayaring iyon, sumasakit ang kanyang ulo. Palagi siyang umiiyak, palagi siyang sumisigaw. Kaya naman, nang sumunod na araw, makalipas pa ang halos 2 araw kasama si Madam, lumuwas nga itong si June patungo sa pinaka mahusay, medyo mahal pero worth it na ospital sa Maynila. Ang sabi nga ni Madam, handa siyang gawin ang lahat upang kahit papaano ay bumalik ang alaala ng kawawang lalaki. Lumipas ang ilang mga linggo, lumipas ang halos mahigit 2 buwan hanggang sa ngayon naka-confine pa rin sa ospital itong si June. Dahilan upang wala siyang magawang paraan upang makontak man lamang si Alan na kanyang tunay na kaibigan.
Habang si Alan, sa matagal na panahon halos araw-araw gabi-gabi, hinihintay ang kanyang pagbabalik. Magtatagpo pa kaya ang magkaibigang ito? Sa matagal na panahon doon sa loob ng ospital, inaalagaan naman si June ng mga private nurses niya at ng mga doktor sa tulong at suporta ni Madam sa kanya. Sa matagal na panahon, palagi nga silang nakikita at nagkakausap, naging magkaibigan na nga ang dalawa. Sa paglipas ng mga araw, kinakakitaan nga ng mga doktor itong si June ng pagbabago. Medyo nag-i-improve na ang kanyang pisikal na katawan, palibhasa ay malaking tao. Malakas ang kanyang paninindigan, kaya kahit papaano, tinutulungan niya ang kanyang sariling makaget over. Gumaling at lumakas, kaya lang ang kanyang isipan hanggang sa ngayon ay nahihirapan pa din. Pero alam niyo ba, may magandang balita. Makalipas ang ika-4 niyang buwan sa ospital, tila ba meron daw siyang napapanaginipan at ang bagay na ito ay ikinukwento niya nga sa mga doktor at sa mga nurse. Tila ba nagpapahiwatig na ang eksenang ito na meron na nga siyang naaalala. Kaya lang napakahirap dahil sabay-sabay iyong lumilitaw sa kanyang isipan. Hindi nga malaman ng mga doktor kung ito ba'y imahinasyon o talagang tunay na pangyayari sa kanyang buhay noon. Pero hindi naman siya para sukuan nga ni Madam. Alam niyo ba mga ka-Von Malia, makalipas ang kanyang ika-6 na buwan sa ospital, ibang-iba na ang aura nga ni June. Ngayon, tila ba nagawa ng pagtagpi-tagpiin ang mga alaalang lumilitaw sa kanyang isipan. Nagising ito isang hapon, bumalik na ang kanyang mga alaala. Sino yun? May kaibigan ako. Si Andrew? Hindi. Si Paul? Hindi. Sino yun? Alexis? Alex? Hindi. Anong pangalan ng kaibigan kong yun? Kailangan niyang tulong ko. Dok, may kaibigan ako. Kailangan niya po ang tulong ko at nangako ako sa kanyang babalik ako sa kanya sa Bataan. Dok, hindi ko maalala ang kanyang mukha. Hindi ko magawang balikan ang alaala ng kanyang pangalan. Dok, kaunti na lang. Alex, Andrew, Alan. Si Alan. Dok, si Alan. Alan ang pangalan ng kaibigan ko na nangangailangan ng tulong. Marami kaming kasama. Ilang araw na kami sa isang lugar na hindi namin alam kung saan. Nagkatrabaho kami bilang mga workers sa isang planta. Marami kami doon. Pero inaalipin kami. Dok, kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan ko pong makausap si Madam. Ngayon na. Wala pang isang oras dumating na nga si Madam galing sa kanyang tahanan. Kasama niya ang kanyang mga tauhan. At doon, nailahad na nga nitong si John ang buong pangyayari. Sama-sama nga silang nagbabalak pumunta ng Bataan kasama ang ilang kapulisan. Medyo naging mahirap nga lang para sa kanila na hanapin ang mismong lugar sa Bataan. Basta, meron nga daw naaalala itong si John na isang malaking arko. Isang malaking arko na mayroong 3 agila sa ibabaw. Ang arkong iyon ay kulay dilaw at kulay asul. Maraming puno sa paligid. At sa kanyang pagkakaalala, medyo may kalayuan nga ang lugar na iyon sa National Highway. Sa tulong at koneksyon nga ni Madam, nagawa na nga nilang mahanap ang lugar na iyon. Nang pasukin nila ang private na planta ngayon, nagulat nga sila lalo na ang mga pulis nang silang lahat ay salubungin ng mga trabahador ng dam na ito. Napakapayat na nga nila, napakaitim, lahat sila halos lubog na ang mata at tila ba nagmamakaawang sila ay tulungan. Medyo namukhaan naman nitong si June ang mga kalalakihang iyon.
Ngayon, bumalik na ang kanyang alaala, hinanap niya ang barracks. Malayo, nakakapagod, napakabilis ng kanyang pagtakbo hanggang sa iyon nga, natagpuan niya ang maliit na tahanan ngayon. Pagpasok niya sa loob, naabutan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Alan na ngayon ay halos butot balat na. Nakahiga sa isang napakaruming higaan. Ang sabi ng ilang mga baguhang trabahador doon, si Alan nga daw ay matagal nang hindi makapagtrabaho ng maayos, ginugutom at ngayon ay may iniindang sakit sa kanyang sikmura. Ilang buwan na nga niya itong tinitiis. Medyo malabo na nga raw ang kanyang pandinig at ang kanyang paningin. Napaluhod na nga lamang itong si June dahil tila ba sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigang si Alan. Ngayon nag-aalab sa galit si June kay Engineer Martinez at sa mga tauhan niya. Bukod kay Alan, ilang mga trabahador pa sa lugar na iyon ang talaga namang nahihirapan na. Mahigit 18 ang mga taong may karamdaman ngayon sa loob ng planta. Maya-maya pa'y dumating na ang ambulansya. Agad nga nilang isinugod sa ospital ang mga kawawang lalaking ngayon. Ang mas nakakagalit pa, si Engineer Martinez hindi matagpuan sa loob ng planta ang kanyang mga sekretary at mga tauhan doon. Wala raw alam sa mga pangyayaring ito. Sinusunod lamang daw nila ang anumang iutos sa kanila ng engineer. Wala kasing ideya ang mga office workers sa planta ngayon sa mga tauhan mismo dahil medyo malayo nga ang pagitan nila. Sa makatuwid ng araw na iyon, nagawa man nilang mailigtas sa mga tauhan dun sa planta, hindi naman nahanap ang tunay na salarin. Labis-labis ang pagkaawa nga ng mga doktor at ng mga nurse sa kaibigan nga nitong si June, kina Alan at sa kanyang mga kasamahan. Nangako naman ang matanda na si Madam na gagawin niya ang lahat upang maibigay kay June at sa kanyang mga kaibigan ang nararapat na hustisya. Hindi naman iniwan nitong si June ang kanyang kaibigang si Alan. Hawak niya ang kamay nito at hindi pinabayaan. Nang sumapit ang dilim, halos 8:00 na nga ng gabi, isang magandang balita ang nakarating kina June. Si Engineer Martinez daw ay may balak pang tumakas. Nagbabalak pala itong mangibang bansa. Mabuti na nga lamang at isang tauhan niya ang napilitang magsumbong. Kaya iyon, naharang siya. Si Engineer Martinez ngayon ay nakakulong sa pinakamalapit na kulungan. At doon nga, napag-alaman na napakarami na nga palang kasong nakapatong sa ulo nitong si Engineer Martinez. Walang piyansa ang mga yan. Nagagawa niyang magpalipat-lipat ng lugar dahil pinapalitan niya ang kanyang mga identification card. Ang kanyang itsura, maging ang kanyang pangalan. Nang malaman nga ni June na itong si Engineer ay nahuli na, nagpasama siya kay Madam. Nagpunta nga sila doon sa police station. Wala na nga siyang ibang sinabi nang makita niya itong si Engineer. Agad niya nga itong sinikmuraan. Hindi pa natapos dyan. Gamit ang kanyang malaking kamao, nagawa niyang suntukin mismo sa pagmumukha itong si Engineer. Hindi lamang isa, hindi lamang 3, pero 4 na beses. Kung hindi nagawang pigilan ng mga pulis itong si June, siguradong patay si Engineer. Maya-maya pa'y lumapit na muli si Madam dito kay June at sinabing, "Tama na, kumalma ka, June. June, kumalma ka. Utang na loob, June. Makinig ka sa akin. Hayaan mo na ang demonyong iyan. Huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang batas. Hindi tayo Diyos. Wala ka nang dapat pang alalahanin sa mga kaibigan mo. Ang karamihan sa kanila, nagpapagaling na nga lamang. Ang kanilang mga pamilya, kasama na nga nila ngayon. Binigyan ko na sila ng sapat na pera upang sila'y makauwi na sa kanilang mga lugar. Huwag ka nang mag-alala." Si Alan, medyo gumaganda na ang kanyang sitwasyon. Kaya utang na loob, June, kumalma ka.
Ako nang bahala sa inyong dalawang magkaibigan. Handa akong ampunin kayong dalawa. Makinig ka. Lagi mong tatandaan, hindi mo maaaring ilagay sa mga kamay mo ang batas. Magtiwala ka sa Diyos. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang mga bagay na yan. Sa ngayon, ang payo ko sa iyo, huwag mong hayaang marumihan ang galit mo ang iyong pagkatao. Yan ang payo ni Madam Zenaida dito kay June. Dahil kay Madam, medyo kumalma naman itong si June. Makalipas pa ang ilang mga linggo, bumalik na muli sa dati itong si Alan. Malakas na siyang muli, nakakatakbo na. Ngayon, maligayang maligaya nga ito dahil muli na nga silang magkasamang magkaibigan. Si June at si Alan, inabot man ng matagal, hindi pa rin nag-iwanan. Hindi naman sila pinabayaan ni Madam, kaya naman hanggang sa ngayon, napakalaki pa rin ang kanilang pasasalamat dito kay Madam Zenaida. Isipin ninyo, pinamahala pa sila ng isang maliit na negosyo na maaari nilang palaguin at payabungin. E paanong hindi? Sa kanila nga ipinangalan ang bagong negosyo ngayon. Hindi man agad-agad, kahit papaano, kumikita na nga ng di hamak na mas malaki kumpara noon ang magkaibigan June at Alan. Makalipas lamang ang mahigit 3 taon, sumasahod na nga sila't kumikita ng mahigit 40,000 buwan-buwan. Dahil dyan, may ipon na nga sila. Sapat na ito upang makapagpatayo nga sila ng sariling tahanan. Ngayong kahit papaano ay komportable na nga ang buhay nila, nais nilang hanapin muli ang kanilang pamilya. Kamusta na kaya ang kanilang mga magulang? Hinanap man lamang ba sila? Ang kanilang mga kapatid, buhay pa ba? Nang makauwi sa probinsya, ginawang lahat ni June at Alan upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga kapatid. Binigyan ng pagkakakitaan ang kanilang mga magulang at matapos noon, muli silang bumalik ng Maynila upang ipagpatuloy ang buhay na kanilang nasimulan doon. Nangako ang magkaibigang ito na hanggang sa huli ng kanilang hininga, magpapasalamat sila kay Madam Zenaida. Utang nga nila ang lahat-lahat sa matandang ito. Ang sabi pa nga ni June, gagamitin niya ang kanyang kakayahan upang makatulong din sa iba pang mga tao. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Hi everyone! Shout out time! Binabati ko po sina Miss Mary Jane Rivera, Yolina Bautista, Bing Jorge, Marivic Cariola, Noemi Gonzalez, Sonia Arcala, Imelda Budino, Cecil Kiambao, Gunding Apolinario, Bong Delgado, Shirley Gayanelo, and Miss Beatriz Bihaire. Hello, Miss Mayet Bing, Linda Onida, Beatriz Bihaire, Norma Masakayan, at Corazon Joy. Again, mga avid listeners natin sa Vonnie Malya TV, maraming salamat po sa inyong paghihintay sa bawat story ang aming inihahain para sa inyo. Sa ating mga avid listeners at mga subscribers, thank you so much for listening mga ka-Vonnie Malya. Siyempre, maging sa ating mga bagong subscribers, maraming salamat sa pag-share ng story. O siya, kung medyo available naman kayo at hindi kayo ganun ka-busy, please share the story. Kung meron kayo mga komento, please comment down below. Kung meron kayo mga komento o mga suggestions, feel free to do so. Total, andyan naman na kayo kung okay lang. Kung medyo nabiting kayo sa storyang ito, napakaraming storya pa ang kasamahan nga nito. Napakinggan nyo na ba ang storya ni Sarah? Yung istorya nga ni Ronnie, napakinggan nyo na ba? Paano naman ang storya nga ni B-Boy?
Mga Kavoni Malya, marami kayo nami-miss out. If you're not that busy, please listen to all those stories and I hope you enjoy that. See you again next time. Have a great day. Ingat po kayo. Paalam!